dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ikalimang SONA. Ito pakinggan nyo. Matapos ang ikalimang SONA, umapak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City na itinuturing na baluarte ng mga Duterte para Kita nyo, matapos ang SONA, hindi ho nagsayang ng oras ang Pangulong Bongbong. Lumipad agad papuntang Davao City para ho magbigay ng tulong, magbigay ng ayuda, magbigay ng mga kung anong pangangailangan nila. Yan Pagdududahan nyo pa ba ang kabutihang loob ni Manong Bongbong? Mga kababayan naman, ewan ko na lang. Samantalang sabi ko nga, parang nakinig si Manong Bongbong, Parang ay, yung mga friend ko sa FB, parang na-post ko yan. Oo, nung mga nakaraan. Na-post ko ito. Oo, pinakinggan na naman tayo ni Manong Bongbong. Sabi ko sa post ko, mga kababayan, Sabi ko sa post ko, ewan ko, sino friend ko dito? Sino friend ko rito? Na-post ko to nung mga nakaraang araw. Ang sabi ko wait, hanapin ko, Hanapin ko. Ang ganda lang sinabi ko dun Oo. Ano sabi ko dun? Oo. Manong Bongbong, ikaw na lang ang pag-asa, eka ko. Ano? Tama? Ayun ba yun? Eka ko Manong Bongbong, ikaw na lang ang pag-asa ng mga taga Davao. Oo. Tulungan mo yung mga kababayan natin doon. Eto. 3 days ago, mga kababayan. Ayan, 3 days ago yan, 3 days ago. Sabi ko, si PBBM lang ang pag-asa para magawa ng paraan ang baha sa Davao City. PBBM, nawala. Sabi ko, PBBM, iligtas mo ang mga taga Davao City. Kawawa sila sa kamay ng mga Duterte. Kita nyo, si Manong Bongbong, sabi ko sa inyo, nakasubaybay sa atin yan Biruin mo, lahat ng mga sinasabi natin, ginagawa ni Apo. Ayos ba? Doon July, dumating sa Kalinan. Saan ka pa? Copy ko po yan, 3 days ago. Sinabi mo, okay? Kaya ako naniniwala si Manong Bongbong, nanonood sa atin yun nakikinig sa advice natin Oo. Ilang beses ng pagkakataon nito Nanonood si Manong Bongbong. Baka akala nyo. Baka sabihin nyo, tsumachamba lang ako. Baka sabihin nila, ay Chang, Miss Au, Jojo, Jojo Chavez, Marian Tomas. Baka sabihin nila, tsumachamba lang tayo. Di ba, Marian Tomas. Lahat na sinasabi mo, ginagawa niya, Tama. Kita nyo, sabi ko sa inyo, hindi na natin kailangan na makisiksik dyan sa politika, dyan sa pwesto. Pwede naman tayong magsalita para pakinggan pala. Diba? Diba, Ibang klase. Eto, anong ginawa? hatid ng mga programa at Service Junior sa Davao City. Matapos ang ikalimang SONA, umapak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City na itinuturing na baluarte ng mga Duterte para maghatid ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Maabante sa balita, si Abante reporter Eileen Taliping. Sa kabila ng mainit na politika, hindi nagpatinag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos bumisita sa isang pampanguluhang aktibidad sa Davao City na kilalang baluarte ng mga Duterte. Pagkatapos ng kanyang ikalimang State of the Nation address nitong Lunes, Loko ka, Charlie Whiskey, di ba, Berhinia Domingo, Arnold Lopez, Di kaya natutulog ka sa Malacanang, hindi. Charlie Whiskey, Hindi, bakit naman ako malalasing? Mananatiling tayo nakaapak sa lupa pa rin. Hindi tayo katulad ng iba, magkaroon lang ng konti. Akala mo kung sino na. Hindi katulad ng iba, akala mo di ba? Magkaroon lang ng konting
kasikatan. Akala mo kung sino na. Kaya nga, mga kababayan tignan ninyo, mga kababayan, yung ugali natin na pagiging mababa sa lahat. Mga kababayan, yan ang minamahal sa atin. Di ba? Nananatili tayong magkakalibel. Anumang estado ng buhay natin, tayo po ay magkakalibel! Rosie Valdez, hindi ka naman lumapit. Magkakalibel tayo. Wala po tayong sisinuhin. Kailangan maging idol natin si Manong Bongbong kung gaano siya kabuti sa atin. Yan ang ating sundang yapak. Hindi ho yung yapak ng mapalamura, palabanta, masama, mamamatay tao at magnanakaw. Kailanman hindi tayo susunod sa yapak ng mga ganong klase ng mga leader ng bansa. Susunod tayo sa katulad ni Apo Bongbong na siyang dapat talaga sa kanyang ugali, sa kanyang kasipagan, sa kanyang pagiging mapagmahal sa bayan, sa mamamayan, at pagmamahal sa poong may kapal. Yun po yun. Dito tayo. Umabak agad sa trabaho ang Pangulo ngayong Martes at bumiyahe sa Davao City at binisita ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4H program sa Mintal, Davao City. Ang proyekto ay vertical housing development na Grabe, layunin kita nyo mga kababayan ko. Walang nagbabalita nito. Boss Mike, sorry. Ano yon? Napindot ko lang, hide button. Pakisabi, sorry. Matanda na kasi po. Sino yon na hide? Sino yon? Hindi ko alam. Bahala na si Arnold dyan, ha? PBBM lang malakas. Bahala na si Arnold, ha? Arnold, bahala ka. Di ba? Lori Wayland. Ayos ba? Dito tayo, tignan nyo, Sa Davao, ang Pangulo gumagawa ng mga proyekto kahit minumura siya. Kahit sinasabihan ng masasakit na salita, kahit winawalang iya siya sa lugar na yan, nagsiservisyo pa rin siya, mga kababayan. Yan ang Pangulo. Tama? Ako ay Pangulo ng mamamayang Pilipino. Hindi ako Pangulo lang ng aking pamilya. Sino pinatamaan? Si Aimee. Bakit si Aimee? Maraming hinihingi kay Manong. Tapos, nung hindi maibigay ni Manong kay Aimee, ayun, nagwala si Gaga. Sabi ni Aimee, pagkakataon na natin ito para makapagdugas ako. Pagkakataon na natin ito, Bongit, ibigay mo na sa akin. Huwag ka nang mag-isip, ibigay mo na sa akin ito. Wala akong pamparitoke ng ilongkot pampatabas ng baba ko. Ano ang sabi ng Pangulo? Huwag mong pagnanakawan yung mga kababayan natin. Maghanap buhay ka, pagkasyahin mo kung ano yung meron ka lang. Ang atin ay pagsiservisyo, hindi pagnanakaw. Kita nyo naman, di ba? Kahit yung ninong nila, di ba? Naka! Wala! Hindi umubra. Yan yun, mga kababayan. Kaya galit na galit si Aimee dyan, sa totoo lang. Galit na galit. Tayo ng 72 gusali o kabuuang 7,200 housing units sa 14 na ektaryang lupain. Sa kasalukuyan, 7,000 unit, mga kababayan, Ang daming pabahay, ang daming pamilya yan, Ilang barangay na yun, Ilang barangay na yun? Yan ay natapos na ang 26 na gusali o katumbas ng 26,000 housing units. Ang pabahay para sa mahirap ay pakikinabangan ng mga benepisyaryong kwalipikado para sa programa. Nauna rito ay ininspeksyon ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital Monte Vista at tiningnan ang ipinatupad na Zero Balance Billing Program. Naghatid din ang Pangulo ng serbisyo sa Nabunturan, Davao del Norte para naman sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Aileen Taliping. Yan, mga kababayan, kaganda. Tapos magagalit kayo kay Pangulo. Hindi ko nga alam, mga kababayan, bakit sila galit na galit kay Pangulo? Tignan nyo ito, mga kababayan ko. Yan, tingnan nyo,
Tingnan nyo mga kababayan, yung ito, meron akong maganda diyan eh. Wait lang. Nasaan yung Boss Mike? Ito, tingnan nyo mga kababayan ko ha. Ayan. Ano sabi diyan? Mga kababayan ha? Bahagi ng Davao Bukidnon Road, Davao City, gumuho ang bahagi ng Davao Bukidnon Road sa Purok 12, Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Bunsod ng nararanasang mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms kagabi, Hulyo 27. Kita nyo? Katapos ng SONA ng Pangulo 2026. Ayon sa advisory ng DPWH Region 10, isang lane lamang sa 4 na lane ng kalsada ang kasalukuyang madadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa nasabing lugar. Ayan. Tignan nyo mga kababayan ko. Kung maayos ba yung pagkukumpuni niyan, kung maayos sana yung pagkakagawa nito, kung matibay sana, itong ginawang proyekto na ito, di sana, hindi nagkaganyan. Tignan nyo mga kababayan ko. Nauka, delikado. Magkakaroon ng aksidente ito eh. Di ba mga kababayan ko? Halos makalahati na ho yung kalsada na mauka. Anong ginawa ni Duterte dito? Di ba mga kababayan? Ano ang ginawa ni Duterte? Ngayon, ang Pangulong Bongbong, nakita nyo naman, di ba? Ang Pangulong Bongbong. Tumulong agad-agad pagkatapos ng kanyang SONA. Pinuntahan ng Davao, mga kababayan. Eto pa, matindi. Kundi ba naman bobo talaga to si Sara? Dahil wala nang maitira mga kababayan kay Pangulong Bongbong, pinintasan ang itsura ni Pangulo. Tanga ka pala eh. Ganyan kayong mga Duterte, tulad kay Team 30, di ba? Hinamak yung pagiging katulong ng mga DDS. Nino? Ni Team 30. Hinamak eh. Katulong ka lang ka. Kanino bang sino bang amo mo? Ganyan, Ginanon-ganon nila si Team 30. Manang-mana kay Sara Duterte. Dahil walang maitira, dahil wala nang maipambanat kay Pangulo, anong sabi ni Sara Duterte? Merong 68 years old, pinatutungkulan si Pangulo na mukhang bangkay na daw. Kita nyo mga kababayan ko, tama ba na pag-uugali yon na personally mo yung itsura? Bakit ikaw, Sara? Ang laki ng mukha mo, ang laki ng ulo mo, pero ang liit ng utak mo. Diba? Tapos ngayon, titirahin mo yung itsura ni Pangulong Bongbong? Sige, pagbigyan ka namin. Okay lang na maging ganyan ang itsura ni Pangulong Bongbong Marcos kung ang kapalit naman ay pagsiserbisyo sa taong bayan. Tama? Okay lang maging ganyan ang itsura kung ang kapalit naman ay milyon-milyong mga Pilipino ang nabibigyan ng mga tulong, ng mga kung ano-anong mga proyekto para pakinabangan ng mga Pilipino. Ikaw, anong nagawa mo? Putang ina, yung itsura mo, hindi ka na nga, hindi pang mukhang ano yan eh. 50 na yan eh. Diba, 50 na ho. Sino? Si Sara Duterte. Pero tignan nyo naman yung mukha. Sara Duterte, 60 na ako. 10 taon ang agwat ng edad ko sa'yo. Pero yung mukha mo at saka mukha ko, abay, mas bata ako tignan sa'yo. Di ba, Lori Wayland, yung mukha ni Sara at saka mukha ko, mga kababayan, malaki tanda ko sa kanya, pero yung mukha ko sa mukha niya, mga kababayan, malayo talaga. Kung makikita nyo lang yung mukha niya, mga kababayan ko. Ngayon, meron nga ka, sabi niya, meron akong kilala. Sabi, ano ba yung sinabi? Ito, yan. Ano yung sinabi? Andali. Ito.
Yan. Ang sabi ni Sara Duterte, meron tayong kilala 60 years old pa lang, pero mukhang bangkay na. Kita nyo mga kababayan, meron nga kaming kilala 38 years old. Dahil sa kakahada, sa kakadroga, ayun, mukha ng bangkay. O, kilala nyo na siguro kung sino siya. 38 years old pa lang, naaagnas na. Sara Duterte, kilala mo ba yon? 38 years old pa lang, naaagnas na. Ang itsura, kita nyo? Di ba? Walang yan mga kababayan, tingnan nyo yung itsura. Mga kababayan, mas mukha pa akong bata kay Baste. Hindi naman siya pagmamayabang. Ilang taon pa lang si Baste, Pag pinagtabi kami, mukhang kuya ko yan. Di ba, no? Mga kababayan ko, ano? Wala, mga kababayan, ano? Ito lang. Wala na silang maitira kay Pangulo. Kaya pinipersonal na lang ni Sara Duterte. Ganyan ba kayo? Tingnan yung mga kababayan, yung mga vlogger nila. Anong sabi mga kababayan? Mga pangit daw tayo. Kaya nga wala na silang pare-parehas na lang sila. Eto yung nagsabing pangit tayo. Putang ina mga kababayan ko, tignan nyo naman yung itsura neto. Naalala ko tuloy yung mga palabas nung araw. May palabas noon na Koke. Meron ding palabas na Ewoks. Siguro naman naabutan nyo yung Ewoks. At saka yung Koke. Kita nyo naman yung itsura mga kababayan ko. Tapos sila pa yung may gana na magsabi na mga pangit daw tayo. Walang slap chick ka. Hey! Nako. Anyways, mga kababayan ko, magkita-kita pulit tayo mamaya, kasi alam nyo na, si Jen Angeles kanina pa tawag ng tawag, may niluto daw na masarap. Kaya, putik na yung 2 oras tayong nag-live, bawi na tayo. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Opo, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa at ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.